Thank you so much, sir. To our hardworking teachers of Mulig Elementary School, our principal, Mr. Erwin P. Neri, to our respected school administrators, Schools Division Superintendent Reynante A. Solitario, to one of my favorite former Mulig principal, now our Public Schools District Supervisor, Sir Ismael L. Segundo, our active PTA officers, to our school heads, Ma'am Buenafe, Mr. and Mrs. Blando, and Sir Calamba, proud parents and guardians, mga kabarangay, at sa ating mga nagsipagtapos ngayong araw, magandang umaga. The last time I stood here in this very stage was 16 years ago. I was delivering my valedictory speech, and 16 years later, here I am again, delivering yet another speech. And actually, this took me a month to write. Akong mama, sige na, yaw-yaw, nakasulat na ba akong speech? So, finally, last night, Sunday night, nahuman na dyan akong speech. So yeah, this took me a month to finally gather all the words, inspirations, and aspirations I want to share. Ngayong araw po, ako po ay magbibigay ng konting pananalita, konti lang. Pero hindi ako ang bida, kundi kayo, kayong mga bata, batch 2026. Today is your special day. So mga bata, may tanong ako, ano ang inyong mga pangarap? So kinsa dali ang naay dreams, kinsa ang naay pangarap, itaas ang kamay. Wow, very good, tanan. So isipin niyo muna, I'll give you 1 minute na mag-isip ng pangarap ngayon. So ako before, akong pangarap is mahimong accountant. Pero nag-engineer ko kay mahal ang accountancy. Yung kapatid ko, si Aliyah Kate, nung grade 2 siya, sabi niya sa akin, pangarap niyang maging YouTuber. Gusto niyang maging vlogger. Pero nung nag-grade 3 siya, gusto niyang maging teacher. Si Amethyst at si Jesseray, gusto nilang maging flight attendant. Kasi gusto nilang maghanap ng Koreano sa Korea. Si Jelvin naman, gusto niya daw maging engineer tulad ko. So, kayo po, ano po ba ang mga pangarap niyo? Sabay-sabay nating sabihin, pangarap kong maging, tapos yung dreams niyo. Kasi may nabasa ako na, para daw magkatotoo yung pangarap mo, isigaw mo. So, you have to manifest it. Alright. So, in 3, 2, 1. Pangarap kong maging? Thank you. So, daghan kong nadungog ng mga dreams, no? Classic-classic dreams. Naaalala ko, bata pa ako, habang nakikinig sa aming guest speaker nung elementary graduation ko, sabi ko sa sarili ko, sana paglaki ko, maging katulad niya ako. Gusto ko ring maabot ang aking mga pangarap at balang araw, may pagmalaki ako ng aking mga magulang. So why am I talking about dreams? It's because today is not just about finishing elementary. It's about taking your first real step towards fulfilling your dreams. Ang pagtatapos po ay isang parangal para sa ating mga mag-aaral. Ito ay patunay na kanilang napagtagumpayan sa loob ng 6 na taon ng pagsisikap. Isa sa mga bagay na nakakihikayat sa pagpupursige nilang mag-aral ay ang kanilang graduation day. Tama ba? Very good. At ang tema po natin ngayon ay Pilipinong nagsipagtapos, handang mamuno ng may kakayahan at mabuting pagkatao. Pero ano nga bang koneksyon nito sa inyong mga pangarap? Simple lang. Ang bawat pangarap ninyo ay hindi lang para sa sarili ninyo, hindi po ba? Ang pangarap ninyo na maging guro, doktor, engineer, police, o kahit ano pa, iyan ang magiging daan ninyo para makapaglingkod at makapamuna sa iba. So kapag tinanong ko kayo, bakit mo gustong maging guro? Yung iba siguro sasagutin, para makapagturo ako sa mga bata katulad ko noon. Bakit mo gustong maging doktor? Para makapagpagaling ako ng mga may sakit. Bakit mo gustong maging engineer?
para makapagpatayo ako ng mga gusali at daanan na ligtas para sa mga mamamayang Pilipino. So, may napansin po ba kayo? Sa lahat ng sagot, hindi lang ako ang laman, kundi para sa iba. Para sa mga magulang, para sa mga kapwa estudyante, at para sa mga kapwa Pilipino. Dahil ang tunay na pangarap, hindi lang para umasenso ang sarili, kundi para makatulong, makapaglingkod, at makapagbigay ng kabutihan sa kapwa. Tulad ng sinasabi ng ating temang, handang mamuno. Dahil ang leader ay hindi nagsisimula sa posisyon. Nagsisimula ito sa pangarap at sa mabuting pusong handang tumulong sa iba. Mga graduates, ang pangarap ninyo ngayon, iyan ang unang hakbang ninyo para maging leader bukas. Kayo ang pag-asa ng bayan. Ang kabataan ang pag-asa ng bayan. Sino nagsabi nun? Si? Very good. Si Dr. Jose Rizal. Kaya mangarap kayo at siguraduhin ninyo na ang pangarap ninyo ay may kasamang kabutihan. Mangarap kayo hindi lang para sa sarili ninyo, kundi para sa pamilya ninyo, sa paaralan natin, at sa ating bayan. So I have 3 advices na maiiwan po sa inyo. Number 1, keep dreaming. Mangarap kayo, pero tandaan ninyo ang pangarap ay hindi natutupad kung walang pagsisikap. Kaya habang kayo ay nangangarap, number 2, you have to keep working hard. Mag-aral kayo at magsikap kayo, bumangon kayo sa bawat pagkakamali. Dahil doon kayo mas lalakas. At habang tinutupad ninyo ang inyong mga pangarap, huwag niyong kalimutan ang pinakamahalaga. Number 3, always choose to do what is right. Kahit walang nakakakita, kahit mahirap, kahit may mas madaling paraan, piliin ninyo ang tama. Dahil ang tunay na tagumpay, hindi lang nasusukat sa narating ninyo, kundi sa kung paano ninyo narating. At balang araw, ang batang nangarap ngayon, siya ang Pilipinong may kakayahan at mabuting pagkatao na mamumuno bukas. So malay natin, isa pala sa inyo ang maging presidente ng Pilipinas. Wow! So tandaan ang ating tema, Pilipinong nagsipagtapos, handang mamuno ng may kakayahan at mabuting pagkatao. So tulad ninyo, isa din po akong estudyante ng Mulig Elementary School na nagsusulat ng formal theme, sulating pangwakas, Mangguna. Kabalo mo si Mangguna? Very good, kabalo pa. Nagtatanim din po kami ng gulay upang lutuin tuwing Nutrition Month. Nung dati nga, hindi kami nakakauwi hanggat walang tig-2 tungkok ng damo pag naglilinis kami tuwing hapon. So, dilit ni ginapoling ni Ma'am Pipino before, if dilit ni makatapok o tinagduha ka sagbot. So, modyo na ang isa ka requirement para makauli. At kapag may camping kami, gumagawa lang ng tent gamit ang kawayan at tie box kasi wala kami pambili ng tent. So, ang saya lang po balikan ng nakaraan. Marami na pong pinagbago ang school natin ngayon. And thank you for the combined efforts of our teachers, students, parents, and barangay council. Ang papa ko po noon ay isang magsasaka nung elementary ako. Ang mama ko naman, housewife at kasama ni papa sa pagtatanim at pag-harvest. Hindi po kami mayaman tulad ng iniisip ng iba. Nung high school po ako, bagamat ako ay nakapag-aral sa isang private school dahil naman po yun sa scholarship. So naaalala ko nga dati kasi yung papa ko po, madiskarte. Kahit anong trabaho, kahit anong mabenta, pinapasukan niya yan. So dati nagbebenta siya ng kahoy, doon po sa Toril Poblacion. At tumutulong po kaming magkakapatid na maghakot ng kahoy, kahit naka-uniform po kami. So kahit nakapalda po ako, naghahakot po ako ng kahoy galing sa multicab, tapos nilalagay po namin sa kalsada and binibenta. Nung nag-college ako, dahil po din yun sa walang sawang pag-follow up at paghahanap ni mama ng scholarship. Hindi man kami mayaman noon, pero may pangarap kami. May pangarap ako. At hindi ko po pinagsisiksihan
na naranasan ko ang lahat ng iyon. Dahil yun po ang humubog sa kung sino ako ngayon. Doon ko natutunang magsikap, magtiyaga at hindi sumuko kahit mahirap. At dahil po doon, gusto kong gamitin ang pagkakataong ito para magpasalamat. So I wanted to take this chance to formally acknowledge and thank my parents kasi po graduate po ako ng pandemic. So after 3 years, doon pa po kami nakapag-marcha. Wala kaming baccalaureate, walang recognition day, walang formal ceremonies. So kaya ngayon, gusto kong bawiin yon. So Mama Maymay, Papa Dindong, maraming salamat po. Unta, proud mo sa ako. Salamat kayo sa tanan ninyong sakripisyo, sa inyong kakapoy nga wala ninyong gipakita, sa mga problema nga kamura ang nakahibalo, ug sa walay unong nga pagtuo ninyo nako. Kamo ang unang ituo sa akong mga pangandoy ug ang tanan na akong naabot karon, magamay man o madako, para gyud ninyo. At sa lahat ng mga magulang na nandito ngayon, ang tagumpay ng mga batang ito ay tagumpay niyo rin. Kayo ang tunay na bayani sa likod ng bawat graduate. Ang bawat sulat kamay nila, bawat recitation, bawat aralin na kanilang pinaghirapan, hindi lang tagumpay ng mga bata. Tagumpay din po ninyo iyon bilang mga magulang. Alam ko po na hindi madali ang magtaguyod ng isang anak na nag-aaral. Gigising ng maaga, magtatrabaho kahit pagod na, at magsasakripisyo para lang matustusan ang pangangailangan ng inyong mga anak. Kaya ang bawat medalya, ang bawat pagkilala ay simbolo ng inyong pagmamahal at sakripisyo. At sa ating mga guro, maraming salamat po sa inyong dedikasyon at walang sawang pagtuturo. Hindi lamang po kayo nagtuturo ng mga aralin, kayo din po ang humuhubog sa kinabukasan ng mga batang ito. Tulad din po ng aking mga guro noon na naging gabay ko at humubog sa aking pagkatao. Kaya ako ay naging mabuting mamamayan ngayon. Dahil sa inyo, sa inyong sipag, tiyaga at malasakit, patuloy ninyong hinuhubog ang bawat bata, hindi lang para maging matalino, kundi para maging mabuti at responsable. Maraming salamat po. And finally, to our graduates, as you move forward to the next chapter of your lives, carry with you with your dreams, the lessons you've learned, and the sacrifices of your parents and teachers. Always remember, it's not just about being smart, it's also about being a good person. So graduates, today is not just an ending, it is the beginning. Congratulations, batch 2026. So remember, keep dreaming, keep working hard, and always choose to do what is right. So I would like the graduates to please stand.